So, mga sangkay, ang ating mag-uusapan ngayon ay tungkol po sa isang personalidad na kilala sa Pilipinas. Nag-viral na po ito noon, nag-trending na po mga sangkay. I know, kilala nyo to. Ngayon kasi, may bago na naman po siyang post na sigurado tatama ito sa lahat ng tao at tatatak sa lahat ng mga Kristiyano. Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Welcome po sa Sangkay Revelation, kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan ang patungkol sa mga bagay na para sa ating Panginoon at magpapalakas po sa ating spiritual life. Ngayon kasi, merong isang kilalang tao na nag-post nito na malamang kailangan din po natin ito mga sangkay para po pampagising, no? Pampagising, lalong-lalo na po ngayon, maulan mga sangkay. Minsan naman, kapag komportable po tayo, medyo nakakalimutan natin ang ating Panginoon. So ngayon, ito pag-usapan po natin. Bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, i-subscribe nyo na po itong ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga ginagawa po nating vlog. Hindi po ito pang politics, kundi ito ay patungkol sa spiritual life bilang paghahanda po natin sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright. So, diretso po tayo mga sangkay. Ang taong ito ay malamang kilala nyo. Ayan. Siyempre, sino ba naman ang hindi nakakakilala kay Alvin Aragon? 'Di ba? Viral po sa social media, mga sangkay, at nabash na rin po noon. Pero ngayon, ito may post siya. Mga sangkay, po, pinost po ito ng Bulgar. At gusto kong ibahagi ito, mga sangkay. Kasi mukhang ito po ay kailangan nating mga naglilingkod sa ating Panginoon. No? Kasi marami ang naglilingkod sa ating Panginoong Diyos na masyado pong kampante, magsisimba lang kapag trip nila, magsisimba lang kapag maayos yung panahon. Diba? At para po sa inyong kaalaman, part ng pagiging isang Christ-like or Christ follower ang pagpunta sa church. Every Sunday, not just every Sunday, even mga sangkay sa ibang mga araw na po pwede magtipon-tipon like Bible study, evangelism, discipleship, mga sangkay. Ngayon, ang sabi po niya, eto, Alvin Aragon pinuna ang pagliban sa simbahan dahil sa ulan. Palong-palo, mga sangkay. Lahat po tayo tatamaan dito. Hindi lang kayo, pati ako, syempre. Sabi dito, ulan lang. Di ka na nag-church. Ulan lang. Sabihin mo sa katabi mo, uy, ulan lang, di ka na nag-church. Nung panahon nila Pedro, pag lumabas ka at nalamang Christian ka, itutumba ka. Oh, legit, di ba? Sa early church, ganun. Pag nalaman ng mga sundalo noon na naglilingkod ka kay Christ, kay Jesus, itutumba ka. Ganyan noon. Kaya sabi po niya, ma-offend ka na kung ma-offend ka. Oh, ma-offend ka na kung ma-offend ka. Ito ang mga sangkay para sa mga Kristiyano na naglilingkod sa ating Panginoon. Okay? Kasi minsan kailangan po talaga natin, hindi lang minsan, madalas kailangan po natin ng correction. Because alam niyo naman, tao po tayo, mga sangkay, di ba? Nakakalimutan natin madalas na kailangan pala natin maglingkod sa ating Panginoon ng maayos. Hindi lang yung tipong maayos yung panahon, may pera ka, may blessings ka, may financial blessings ka. Pero alam niyo ba, mga sangkay, kahit po yung mga suliran, yung blessing po yan. May purpose ang ating Panginoon. Why? Bakit nangyayari yan? Sabi niya, ma-offend ka na kung ma-offend ka. Pag komportable, gusto mo sa Diyos. Pag hindi na, easily, kaya mo siya i-chapwera. Palo. Pag komportable, di ba ganun tayo mga sangkay? Pag komportable, ang sarap magsimba. Simba, maayos ang kalagayan, maayos ang panahon, walang ulan. Simba. Pero pag hindi na, kapag medyo may struggle, ayaw na magsimba. Wala kaming pera,
Alam niyo yung nakakainis? Yung mga taong laging, pag tinatanong mo, walang pera, kamusta ka na? Ayun, okay lang naman, pero wala kaming pera. Pautang, wala kaming pera bro eh. Kahit mayroon, pwede namang sabihin, ay pasensya na brother, di kita mapagbibigyan. Meron naman kaming pera, pero sakto lang, pang budget lang. Huwag niyong iimbitahan yung mga negatibo sa inyong tahanan. Halimbawa, yung iba, ba't di ka nakapagsimba? Wala kami pera, walang pamasahe. Teka lang, nasaan ang Diyos mo? Nasaan ang pananampalataya mo? Di ba? May pananampalataya ka ba? Bakit parang konting problema lang? Di ba? Konting pagsubok lang. Wala na. Tumba ka na. Asan yung faith mo kay Lord? Na God will provide. Ibig sabihin lang nun, you are not serving faithfully your God. Because if you are serving faithfully your God, our God, alam po natin na kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng bagay. Yung kahit walang-wala ka na, di ba? Ibibigay mo pa rin sa ating Panginoon. Grabe yun. Well, usapan natin yan. Pag pera, wala kang pakialam kahit may bagyo. Legit. Di ba? Pag pera, pare, punta ka dito, bibigyan kita ng 1,000, kahit bumabagyo yan, haharurot ka. Di ba? Pag kasalanan, wala kang pake kahit bumabaha na. Legit. Di ba? Pag inuman, doon, sa kanto, sige. Pag tungkol sa Diyos, madaling i-cancel. Aray ko sa iyo. Ngayon, ang ganda ng verse na nilatag niya dito. Let us not neglect meeting together as some have made a habit, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Hebrews chapter 10 verse 25. In Tagalog, mga sangka, ito basahin po natin. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. May mga iba, mga sangka, di ba? Sinasabi nila, hindi ako nakakapag-church, pero nasa puso ko ang ating Panginoon. Kalokohan yan. Paano naging nasa puso mo ang ating Panginoon? Hindi mo nga kayang magbigay ng time para sa Kanya. Ano lang yan? Ang tawag dyan, reasoning. Reason mo na lang yan. Reason. Kalabitin mo yung katabi mo. Sabi mo, reason. Diba? Di ako makakapagsimba kasi kaming pamasahe. Yung budget namin, kaunti lang. Yung iba nga, mga sangka, ito yung iba, alternate magsimba. Okay? Nakakatawa itong mga sangkay, pero maraming beses, may mga ganitong klaseng tao, mga ganitong klaseng naglingkod sa ating Panginoon. Alternate sila magsimba. Na para bang alternate din nagbibigay ng blessing ang ating Panginoon. Simba sila ngayong linggo, next Sunday hindi magsisimba kasi magtitipid sa pera. Tapos next Sunday, magsisimba, tapos next Sunday hindi na naman magsisimba kasi nagtitipid sa pera. Same cycle. Alam niyo kung bakit? Ang reason bakit hindi tayo binibless ng ating Panginoon financially? Because you are limiting what God can do to your life. No? Nililimitahan mo eh. Subukin mo ang Diyos. Di ba sabi ng ating Panginoon, subukin mo ako. Kung hindi mo makita ang sandamakmak na mga blessing na ipaparada ko sa inyong buhay, ibubuhos ko yan. So, wag niyong limitahan because kapag ka nagbibigay ka ng reason, kaya hindi ka nakakadalo sa mga gawain like Bible study, etc., you are limiting God's power to do what He can do to your life. No? Nililimitahan mo ang kayang gawin ng Diyos. And we all know na sabi ng Bible na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang problema, ang binabasa lang natin, hindi yung unang linya eh. And all these things shall be added unto you. Asang-asa tayo lagi. Hindi po ganun.
Dapat mauuna muna. Seek ye first. Bigyan mo ng time ang ating Panginoon. The kingdom of God and His righteousness. No? Maging tapat ka muna sa ating Panginoon. Alam nyo, ito lang masasabi ko, hindi ka i-bless ng ating Panginoon financially, o kahit yung career mo hindi ganun kaganda, kung hindi mo paglilingkuran siya ng maayos. Yung gaya niyan, hindi ka magsisimba kasi may problema ka. Hindi ka makakapagsimba kasi maulan. 'Di ba? Ano ba? Ang kapangyarihan ba ng Diyos limitado? Nandyan lang ba ang kapangyarihan ng Diyos kapag maaraw, kapag okay ang lahat, kapag walang stress sa buhay? Tandaan po natin, in good times and in bad times, dapat pinaglilingkuran natin ang ating Panginoon. Dapat sinasamba natin ang ating Panginoon. Okay? Gets po ba? So I hope, mga sangkay, na magbigay po sa atin ng aral itong post neto. Actually, ang ganda ng sinabi niya dito, mga sangkay, no? I hope na lahat po tayo, kumbaga kaunting kalabit lang, maramdaman po natin. Kasi, malapit ang babalik ang ating Panginoon. Ang reason kung bakit may mga pagtitipon, bakit may mga simba, may mga pagsamba, may mga Bible study, this is our preparation for the second coming or for the rapture. Kung hindi ka nagsisimba, it means hindi ka nagre-ready sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kasi ito po yung paraan. Sa 2 Thessalonians chapter 2, sinabi po dito na ito yung tamang gagawin natin while we are waiting. No? On the rapture. Magsama-sama kayo, magpakatatag kayo, panghawakan nyo ang katuruan. Alam nyo, hindi mangyayari yan kung paisi-isi lang yung buhay, nandun ka lang sa tahanan mo, wala kang ginagawa para kay Lord, tapos wala ka pang prayer life. Aray ko po! Diyos mio, Marimara, oh my Lord, have mercy, forgive us, Panginoon. Ay, nako. So, this is what we want, the Word of God, no? Sometimes, kailangan po talaga natin kalabitin ng salita ng Diyos. What do you think? Mga sangkay, comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.